Kamusta mga boss? Kakauwi ko lang. Galing akong trabaho mga boss. Palit ako ng damit kasi sa 7-Eleven ako ngayon duty. Alam niyo nasa kusina ako, sa fryer. Kapit na kapit yung mantika sa katawan ko. Amoy manok pa rin ako kahit nagpalit na ako ng damit eh. At busy kanina, sobrang dami kong ginawa. Tapos nag-receive pa kami ng delivery. So maraming deliver kanina. Medyo masakit ang katawan ko. Papakita ko sa inyo yung Christmas light dito sa aming loob ng bahay at sa labas. Matagal na kami nakatira dito. Mga ilang taon na din. Pero ang lagi lang meron kami is Christmas tree na maliit dito sa loob ng bahay. Pero ngayon dahil meron kaming kasama sa bahay na mahilig mag-decorate ng Christmas light. Kaya yung bahay namin paggabi magandang tignan sa labas kasi maraming ilaw sa labas, maraming Christmas light. So papakita ko sa inyo, lalabas tayo mga boss. Hindi naman gaano kalamig ngayon kasi wala nang snow. Di tulad ng mga nakalipas sa 2 araw, sunod-sunod yung snow. Ito yung Christmas tree namin sa loob. Pinailaw na namin. Ayan, para magandang tignan. Tignan nyo, meron pa yung stop toys sa pinakapababa niya, di ba? At napansin nyo, medyo mataas to. Kasi yung dati namin parang parang kasing taas ko lang ba. Pero ngayon, mas mataas to sa akin. Siyempre, sa bandang kaliwa ko, yung paborito kong upuan. Kaya kung napapansin nyo sa labas, mayroon na kayo natatanong na ilaw. So ngayon lalabas tayo mga boss. Paskong Pasko na dito sa aming bahay. Pero iba pa rin yung Pasko sa Pilipinas, di ba? Yun talaga ang the best. Kung wala kayong Christmas light sa bahay, maglakad-lakad ka lang, yung mga kapitbahay mo, ang gaganda ng Christmas light nila. Iba pa rin yung Pasko sa atin talaga sa Pilipinas. Labas tayo mga boss. Kita nyo yan? Di ba? Kahit dito sa deck namin sa likod, meron na mga Christmas light, di ba? Ayan, dito na tayo sa labas. Ay, grabe ang snow mga boss, oh. Yan. Kita nyo?
Ah, di ba? Paskong Pasko na. Nilamig ako dun ah. Balik na ulit tayo sa loob. At ituloy natin yung ating tiklupin. Titiklop ako mga boss eh. Naalala ko nung bata ako. Nung nagkakaisip na kami magkakapatid. Alas kasi isang taon lang yung agwat namin magkakapatid eh. Puro kami lalaki. Kaya tinuruan kami ng nanay ko ng mga gawaing bahay. Kasi wala kaming kapatid na babae. So kami talaga yung gumagawa. Kami magkakapatid. Tagahugas ng pinggan. Kanya-kanyang laba. Kami mga lalaki. Pero kalimitan si nanay. Kapag wala lang pasok. Pero pag may pasok si nanay, lahat nag-aasikaso. Tinuruan niya lang kami. Magandang umaga mga boss. Nawa po ay safe ang lahat ngayong oras na to mga boss. Pagkagising ko, nabasa ko yung message sa akin ng boss ko, yung may-ari nung supermarket kung saan ako nagtatrabaho ngayon. Sabi ng boss ko na papunta na ako dyan sa store para buksan ko kasi nakalock yung mga boss eh. Pero dapat kasi napasok ako mga boss 6 o'clock. May nauna sa akin doon pumapasok ng 5. Bali dalawa sila. Yung daily department at yung meat department. Napasok sila ng alas 5. So, pagpasok ko, talagang dapat open na yun. Hindi ko alam kung ano nangyari ngayon. Kaya, pupunta tayo ngayon mga boss. Kaya, malalaman ko yan pagpasok ko ngayon. Pakita ko muna sa inyo yung sitwasyon ng daan ngayon. Ito ka nagpaparada sa gilid ng store namin mga boss. Wala pa talagang tao sa loob. Walang pumasok ng 5 o'clock. Kaya
Tara mga boss. Akala ko open na. Ayaw ma-open yung door eh. Ayaw ma-open. Sarado pa rin mga boss. Malamig sa labas. Kailangan kong bumalik sa sasakyan mga boss. Ano nangyari? Sarado pa rin eh. Pakita ko sa inyo yung sitwasyon dito sa labas. Ay, sasakyan ko. Tapos, ito yung store namin. Wala pa rin tao dito. Yung meat cutter kasi namin, magang napasok yun. Dito yung nagpa-park. Alas 5. Yung IGA, open na. Pero itong Fresh Mart namin sarado pa. Sayang yung benta. Nakita nyo yung mga nasa paligid. Puro snow yan oh. Ang tataas ng snow. Sinashovel yan ng malaking traktora. Sa kabila oh, bundok pa oh. Dito ako ngayon. Nag-aantay ako ng open. Ayoko nga tumawid dun sa kabilang store sa IGA kasi baka biglang mag-open, wala ako. So antayin ko na lang yung boss ko dito. Baka pumasok muna ako sa sasakyan. Pero nag-text sa akin yung boss ko eh. Madali ngayon lang. Kanina bago ako sumakay ng sasakyan. Ay ito na. Ito na mga boss, nasa likod ko. Yung sasakyan na yon. Nakikita niya yun. Okay mga boss, ito na ako daan sa likod. Kita niyo yun mga boss. Siya yung may-ari. Kita nyo. Diba ang galing? Nakaka-amaze no? Dito tulad sa atin sa Pilipinas. Yung may-ari, hindi mo basta makikita. Pag ganito kalaki yung business niya. Pero dito, normal lang. Katrabaho ko pa yan mga boss. Yan mga boss, mamaya na ulit. Lagyan ko to para hindi mag-dry yung labi ko. Kanda mga boss. Ulam ko ginataang tilapia. Uwian na tayo mga boss.